May magandang balitang inilabas na ngayon lang ang Department of Social Welfare and Development, YesDayat ng Kongreso. Kumpirmado na ang 5,000 Universal Social Pension para sa lahat ng kwalipikadong senior citizens sa Pilipinas. Alam natin na taon-taon maraming pangakong inilalabas para sa mga pensioners, pero ang tanong ng karamihan, kailan ito totoo, kailan ito ibibigay, at sino talaga ang makikinabang? Ngayong araw sasagutin natin yan. Batay sa mga opisyal na dokumento, hearing sa Kongreso at mismong pahayag ng FEFE, ang Universal Social Pension na ito ay bahagi ng panukalang batas na naglalayong dagdagan ang buwan ng ayuda para sa mga senior citizens mula sa dating 500 kada buwan tungo sa 1,000 o katumbas ng 5,000 kada 5 buwan. Layunin nitong tugunan ang lumalalang presyo ng bilihin, gamot at iba pang pangangailangan ng mga matatanda. At hindi lang ito basta plano, naaprubahan na ito sa Kamara at kasalukuyang tinutulak sa Senado na maging ganap na batas sa lalong madaling panahon. Ang mga ulat mula mismo sa SETView ay nagsasabing inihahanda na ang sistema ng pamimigay at inaayos na ang listahan ng benepisyaryo sa buong bansa kung ikaw ay senior na walang natatanggap na ese o suspension. Malaki ang sansa na isa ka sa mga directly qualified para sa 5,000 na ito, pero may timeline kaya napakahalaga na alam mo ang petsa kung kailan ito inaasahang ilalabas at ano ang mga kailangang dokumento para makasigurong ikaw ay kasama. Kaya manatiling nakatutok dahil sa video na ito, ilalahad natin ang buong detalye ng bagong 5,000 Universal Social Pension, kung sino ang makakatanggap, kailan ito ibibigay at paano, makukuha ng walang hassle, at gaya nga ng nabanggit natin kanina, mahalagang maintindihan ng bawat senior citizen ang kabuuan ng prosesong ito. Hindi ito basta lang pera na biglang darating o ipapamigay ng walang abiso. May pinagdadaanang proseso at batayan, at dito natin tatalakayin ang bawat aspeto para malinawan kayo at hindi malito. Sa dami ng naglalabas ang balita, ayon sa Segway, ang pangunahing layunin ng 5,000 Universal Social Pension ay matiyak na ang lahat ng mahihirap at walang pension na senior ay mayroong sapat na suporta, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin at gamot. Ibig sabihin, hindi ito para sa lahat-lahat ng senior sa Pilipinas, kundi sa mga indigent, senior citizens o yung mga wala talagang sariling kinikita o tinatanggap mula sa iba pang ahensya gaya ng SF o SIS. Ngayon, paano mo malalaman kung ikaw ay kwalipikado? Ayon sa kasalukuyang guidelines, ang isang senior ay dapat 60 taong gulang pataas residente ng Pilipinas at hindi tumatanggap ng buwanang pensyon mula sa ibang programa. Kasama rin sa sinusuri ay kung may sumusuporta pa ba sa kanila na anak o kamag-anak o kung sila ay mag-isa na lamang sa buhay. Ang local government units, agos sa tulong ng mga barangay at YAFI, ang magbibigay ng listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo, kaya mahalaga na ang impormasyon ninyo ay updated sa inyong barangay, lalo na kung kayo ay matagal nang hindi nakakatanggap ng anumang benepisyo. Kung ikaw ay kasama sa listahan ng tanong, ngayon ay kailan ito ilalabas? Pangalawa, ayon sa mga pinakahuling pahayag ng mga mambabatas at ng FEVE, target ng pamahalaan na simulan ang pamamahagi ng 5,000 ayuda sa ikatlong kwartering taon, posibleng mula huli hanggang Setyembre, depende sa bilis ng pag-aproba at pag-release ng pondo. Pero linawin natin, hindi pa ito 100% implementado sa lahat ng lugar, kaya habang hindi pa ito ganap na batas, patuloy ang pagsusulong ng mga senador at kongresista na ito ay maaprubahan bago matapos ang taon. Kung mangyari ito, malaking tulong ito para sa milyon-milyong senior na matagal nang humihingi ng dagdag na tulong mula sa gobyerno. Isa pa sa mga mahalagang detalye ay ang paraan ng pagkuha ng pensyon. Ayon sa plano, ito ay maaaring ipamamahagi sa pamamagitan ng cash cards or direct pay out sa barangay halls. Ang mga CSP workers at mga tagalguwang siyang mag-aasikaso ng pamimigay. Pero upang makasigurong walang problema sa distribusyon, hinihikayat ang mga senior na tiyaking tama at kumpleto ang kanilang personal na impormasyon sa barangay at LSP office, kasama na ang kanilang validity birth certificate, kung kinakailangan na proof of residence. Kung dati na kayong nakatanggap ng social pension na 500 monthly, mas madali na lang ang proseso dahil nasa database na kayo. Ngunit para sa mga first-time applications, kailangan pa ring sumailalim sa assessment. Habang lumalapit tayo sa inaasahang petsa ng implementasyon, hindi may iwasan na may mga taong maglalabas ng maling impormasyon. May mga naglalakad umano ng application
Kapalit ng bayad, paalala po. Libre po ang aplikasyon at assessment para sa Universal Social Pension. Hindi kayo dapat magbayad ng kahit piso sa sinumang tao na nagsasabing mapapabilis niya ang proseso. Kung may ganito kayong na-encounter, agad ninyong i-report sa safety o barangay para maagapan ang panlilinlang. Tandaan, ang programang ito ay para sa inyo at hindi dapat gamitin ng iba para kumita ng hindi tama. Ang ngayon, isa pang tanong ng karamihan ay, bakit 5,000 at hindi buwan? Buwan na ayuda tulad ng ibang pension programs. Ang paliwanag ng mga mambabatas ay ito dahil limitado pa ang budget. Mas pinili nilang gawing lump sum o isang buhos ang pagbibigay ng 5,000 kada 5 buwan habang tinatrabaho pa ang full implementation ng 1,000 kada buwan. Ito raw ay first step upang masanay ang sistema at makita ang aktwal na pangangailangan sa bawat rehiyon. Kapag naging ganap na batas at napatunayan na epektibo ang programa, plano nilang gawing monthly ang distribution, kaya ngayon pa lang kailangan na natin itong bantayan at suportahan. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi lang basta pera ang pinag-uusapan. Para sa maraming senior citizens, ang 5,000 ay representasyon ng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Una, matagal kayong nagtrabaho, nag-alaga ng pamilya at nagtulungan sa bayan. Ngayon panahon naman na kayo ay alagaan ng gobyerno, kaya't ang bawat update na kagaya nito ay hindi lang basta impormasyon. Ito ay pag-asa at respeto na matagal ninyong hinintay. At kami rito sa channel na ito ay patuloy na maghahatid ng malinaw, totoo at makabuluhang balita para sa inyo. Samantala, para naman sa mga may mga anak o apo na senior citizen, pakitulungan po silang maipasa ang mga kinakailangang dokumento o ma-update ang kanilang records. Kung sila ay hindi marunong magbasa o mag-internet, kayo na po ang mag-verify sa barangay o SSP para sa kanila. Malaking tulong ito upang masigurado nilang makakasama sila sa listahan. Huwag po nating hayaan na dahil lang sa kakulangan ng impormasyon, hindi nila makuha ang nararapat para sa kanila. Habang wala pa ang eksaktong petsa ng distribution, asahan na magkakaroon ng dry run o pilot implementation sa piling mga probinsya. Ayon sa insider sources sa SEVI, uunahin ang mga lugar na may pinakamaraming indigent seniors gaya ng ilang bahagi ng Regione at BARM. Dito susubukan ang sistema bago ito i-roll out nationwide. Kaya kung kayo ay taga-probinsya, bantayan ang announcement sa inyong device. Dahil maaaring kayo ang unang makatanggap ng tulong, isa rin sa mga pagbabago na inaasahan ay ang digitization ng records ng mga senior citizens. Layunin nitong pabilisin ang pagtukoy kung sino ang tunay na kwalipikado, kaya malamang ay hihingan kayo ng additional requirements. Kaya ng pag-update ng birth records address o kahit simpleng cellphone number sa mga panahong ito. Mahalaga ang pasensya at pakikiisa. Hindi ito magiging perpekto agad, pero kung sama-sama tayong makikinig, susunod sa tamang proseso at magbibigay ng tamang impormasyon, mas mapapadali ang implementasyon ng 5,000 Universal Social Pension para sa lahat ng karapat-dapat. Kaya sa mga susunod na araw, manatili pong alerto. Kung kayo ay may kakilala o kaibigan na senior na hindi pa nakakaalam tungkol sa bagong benepisyong ito, paki-share na rin po ang video na ito dahil minsan, isang simpleng impormasyon lang ang pumipigil para sila ay makatanggap ng malaking tulong. At kung may bago kaming update mula sa SEVI, Senado o Kongreso,